So, meron tayo ditong module na binuo. Ayan. So, sariling assemble to. So, isi-share natin to ng libre. So, meron tayo ditong Honda na pang, ayan ang code ng ECU. Ayan. So, testing natin ngayon kung working na yan. So, naka-connect na tayo sa K-line. Then, saksak natin sa ating laptop. Ayan. So, makikita natin kapag connected na yung isang laptop sa module at gumagana, ihilaw yung kulay green. So, ngayon, pagbukas natin ng software, so, may software tayo dito. Yan, credit kay Songshen. Binigay niya sa akin ito ng free. Ayan. So, makikita nyo kapag yan, nag-green siya. Ibig sabihin, kumukonek siya. Ayan. Ibig sabihin, na didetect siya ni software. Ngayon, bubuksan natin yung power. Ayan. On natin. Ayan. So, 12 volts yung ating source. So, makikita natin yung blink. Ayun. Ayun. Then, ayun siya. May lumabas siyang, ayan, nakakabasa na siya ng part code ng ECU. Then, connected siya. Then, lumalabas yung ECMID. So, ito ay 18 counts na. Okay? So, yun. So, try natin siyang i-plus kung gumagana. Ayan. So, punta tayo sa recovery. Then, browse. So, try tayo ng K15. Ano bang motor to? CBR. Punta sa Honda. Honda CBR. So, wala tayong record dito. Hanap tayo na ibang record. Ayan. So, Keihin. Ito, Keihin siya. CBR 150. K15. Yun. K15. Tingnan natin kung parehas. K15 9. Ayan o. 921. So, yung ipapasok natin ay K15 921 din. Ayan. Then, open natin. K15 901. Bin. Open. So, yun na siya. Try natin siyang i-flash. Right natin. Kung gagana. Oops. Yan. So, far na to, credit to kay Suchen. Ayan, binigyan niya ng free yan. Ayan guys, nakikita nyo, nagpa-flash. So, means yung ating module ay working na. So, yan. So, sa murang halaga guys, makakabuo na tayo ng module. Hindi man siya umabot ng halagang 500, mga ganun. Depende siguro sa mga, yun, yung mga malilit na yun. Depende sa pagkukunan natin. Pero sa akin kasi hindi man umabot ng 500 ang puhunan yan. Para magkaroon ka lang ng module na ganyan. Ayun o. So, sending na siya. So, tingnan natin siya kung magka-count siya. Or magsasuccess siya ng 100%. Ayan. So, stay tuned lang guys sa aking page. Aaron Mecanico. Then, sa aking YouTube channel. Then, support nyo rin guys yung mga binibigay kong supportan nyo. Yung mga team ko. Supportan nyo rin sila. Kasi may mga page din sila. May mga YouTube. Kasi nagbibigay sila ng mga information. Mga guide. Sa pagpo-program at paggawa ng motor. Ayan. Okay. So, tingnan natin mag 100% yan. Okay, so nakalagay dyan, finish writing plus with good result. Ibig sabihin, working talaga yung ating module. Ayan. So, tingnan natin yung count. Off, on natin yung, so see, off, on. Okay, yung switch. Then, tingnan natin, i-read natin kung puwasok yung program. So, yun guys, may count na siya ng 19. Ito soon, lalabas din natin ito kung paano mag-zero ito. Then, syempre, soon din natin ilalabas yung pang M3. Ayan, via K-line. Meron tayong pang M3 via K-line. Then lalabas natin yan soon guys. Okay. So, bye-bye. So, testing naman natin itong module natin bago doon sa Autoshop kung nagwo-work ba siya. So, on lang natin. Ayan, so 12 volts. Then open natin yung ating Autoshop na license. Yan, marami tayong klaseng Autoshop. Merong crack, merong license crack, meron naman tayong license. Ayan. So, open lang natin yan. Okay, so ito na yung ating software. So, kung Keihin, ayan, sa Keihin tayo papasok kapag send din yun ito. So, ginagamit ito pang remap at pwede rin siyang pang-diagnose at pwede rin siyang pang-refile. Okay, so, connect natin. Tingnan natin kung magkoconnect siya. So, malaman natin kapag connected, lalabas yung number, yung ID, tapos lalabas, ayun, so, lumabas na siya.
Then, kusa siya magdedetect kung Keihin siya o Shenzhen. Ayan o. So, okay lang natin. Ayun. So, kapag connected na siya, ayan siya. So, may mga file minsan na hindi lumalabas dito. Gawa ng pwede rin sa module natin or pwedeng sa ECU natin ay na-plus ng iba na hindi gumagana. Or na-plus ng ibang plusher na hindi AutoShop ay nag-plusher. Once kasi ng AutoShop ay nag-plusher, minsan lumalabas yung information, minsan hindi. Pero, sa pagkakataon na to, malalaman natin siya kapag working siya na pwede siyang i-plus kasi mag-iilaw din to. Kung kulay orange itong connect, magko-connect din dito. So, tatry natin siyang i-connect. Ayan. So, tingnan natin kung magre-read siya. Ayun. So, yan. May time din man na ganyan lumalabas, nababasa niya lahat ng data. Katulad niyan, lumabas ito, CBR150R, Honda, yung model, lumabas, kung saan siya gawa, anong klaseng ECU, anong serial number ng ECU. Ayan. So, ilang KB yung size ng memory na ipapasok na sa kanya or bin. So, pwede natin i-diagnose to. Yan, may engine data siya. Kapag umaandar, lumalabas dito kung ano yung i-diagnose, kung RPM ba. Pwede natin siya i-play. Yan, pag umaandar, kumukunik yan. Siyempre, ito naman kasi wala naman tayong motor. So, ayan lang siya. Pero makikita nyo siya, madadiagnose siya, lalabas yung kayong diagnose. Then, kapag magre-reset tayo, pwede rin siya, i-read natin yung DTC, nakakapag-read siya. Kung ano yung mga error niya. Siyempre, maraming error yan. Nakakabit yan, K-line lang. So, lalabas din yung mga error. Yan, dami oh. Ang daming error. So, kung mag-clear tayo DTC, pwede rin sa software na to. Pwede tayo mag-refile or reset ACM. Ayan, pwede siya. Gamit yung ating license na to. Available lang sa atin to guys. Yung license, yung crack. Available sa atin to. Ayan. So, kompleto na siya guys. Gumagana siya sa ibang software. Gumagana din sa AutoShop. So, ang module na yan ay pwede sa V1, V2, V3 na Honda. Okay? Hanggang mga 160cc. Kaya niya. Okay? So, bye-bye!